Miss Mariano, gusto ka raw makausap ni Mr. Chairman. Tawag ni Aryan kay Solana, isang umaga pagdating niya pa lang sa MLA Building. Napakunot ang kanyang noo nang marinig ang sinabing iyon ni Aryan. Inayos niya ang suot na salamin at coat. Bakit daw, Aryan? Hindi ko rin alam, Miss Mariano. Iyan ang sabi niya sa akin eh. May importante raw siyang sasabihin sa'yo. Bumuntong hininga si Solana. Sa loob ng 6 na taon na pagtatrabaho niya sa MLA, ay iyon ang unang pagkakataon na kakausapin siya ni Mr. Chairman Copico. Sige Aryan, I'll be there in 5 minutes. Baka may problema sa kumpanya. Sige Miss Mariano, ako na pong bahala na magsabi sa kanya. Pagdating sa sariling opisina niya, si Solana ay agad niyang pinakalma ang sarili. Iniisip niya na baka may nagawa siyang masama kaya siya pinatawag ng chairman. Pero malakas naman ang loob niya na wala siyang nilabag na kahit na ano sa batas ng kumpanya. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago kumatok ng 3 beses sa pinto ng opisina ni Chairman Copico. Nang marinig niya ang boses nito, ay pumasok na siya sa loob. Agad namang umalis si Aryan pagkarating niya. Noong sila lamang dalawa ng chairman, ay pinaupo siya nito sa sofa. 6 na taon ka nang nagtatrabaho sa kumpanya ko, Solana. Alam mo na ang lahat ng pasikot-sikot pagdating sa mga negosyo at sa lahat ng bagay. You're the best secretary that I have. Utak ka ng MILE Industries. Kaya naman naisipan ko na gawin kang personal secretary ng isa kong anak na si Nido Montanelli. Pagkarinig pa lamang ni Solana sa sinabi ni Chairman Copico ay napalunok na siya. Kilala niya ang anak nitong si Nido. Wala itong magandang reputasyon kundi lahat ay masama. Makulit ang lalaki at parang laro lamang dito ang lahat. Ni hindi nito sineseryoso ang mga bagay pagdating sa kumpanya. Kung tatanggapin mo ang alok ko na ito, ako na ang bahala sa scholarship ng mga kapatid mo hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral. Ito na rin ang pagkakataon na ma-promote ka, Solana. Oras na maturuan mo si Nido na tumino pagdating sa kumpanya, you will get that promotion. Napapitik sa ibabaw ng mesa si Solana habang iniisip ang sinabi ng chairman. Mabait si Chairman Copico. Wala itong sinabi na hindi tinupad. Lahat ng mga binitawang salita nito ay totoo. Ang problema nga lang ni Solana ay si Nido. Mukhang nanganganib ang promotion niya kapag hindi niya nagawang patinuin si Nido. Pero wala namang mawawala kung susubukan niya. Paano kung hindi ko nagawa ang gusto mong mangyari, Mr. Chairman? Then, hindi mo makukuha ang promotion. Ang makukuha mo lang ay ang scholarship ng mga kapatid mo. So take it or leave it, Solana. Tumayo si Solana at inayos niya ang kanyang coat. Okay, Mr. Chairman. I'll take it. Kailan ako magsisimula? That's great. That is the Solana Mariano that I know. You can start tomorrow. Sunduin mo si Nido sa penthouse niya. Ikaw nang bahala kung paano mo siya didisiplinahin. You know what I mean. Tumayo na rin si Chairman Copico at nakipagkamay sa kanya. Thanks for accepting my offer, Solana. You're welcome, Mr. Chairman. Thanks for trusting me too. Pagkatapos ng pag-uusap ay mabilis nang lumabas ng opisina si Solana. Pagkarating niya sa kanyang sariling office ay agad siyang sumalampak sa sofa. Hinubad niya ang coat at bumuntong hininga. Sana makayanan kong trabahong to. Kailangan kong paghandaan ang pagkikita namin ni Mr. Nido. Or else, baka ako pang paglaruan niya. Napasigaw si Solana habang iniisip ang pagmumukha ni Nido. Naalala niya ang unang araw noong intern pa lamang siya kung gaano kayabang ang lalaki. Sana naman nagbago na siya. Kung hindi talaga, ewan ko na lang at baka mapektusan ko lang siya. Kinabukasan, dumating na nga ang kinatatakutan ni Solana. Pagkalabas niya ng elevator ay agad niyang inayos ang suot na salamin at coat. Nakasunod naman sa kanya si Dexter na siyang personal driver nila ni Nido simula ng araw na iyon. Humugot siya ng malalim na hininga habang nakatayo sa harap ng pinto ng penthouse ni Nido. Pumindot siya ng 3 beses sa doorbell. Ngunit makaraan ng ilang sandali ay hindi pa rin siya pinagbubuksan ni Nido. Sinusubukan talaga ng lalaki ang pasensya niya. Dexter, alam mo ba ang passcode? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman si Dexter at lumapit sa kanya. Binigay nito sa kanya ang password.
Pagkatapos niyang pindutin ang passcode ay agad na bumukas ang pinto. Pagkapasok niya sa loob ay napakakalat ng penthouse. Nanatili naman sa labas si Dexter para hintayin sila. Sinara niya ang pinto at agad na tumungo sa silid ni Nido. "Mr. Montanale, you have to get up! May meeting ka pa!" Sigaw niya habang sunod-sunod ang katok na kanyang ginagawa sa pinto. Narinig niya ang boses ni Nido mula sa loob. Get out of here! Ayokong pumasok! Sinusubukan talaga ni Nido ang pasensya niya kaya naman mabilis niyang kinuha ang duplicate ng silid nito at binuksan iyon. Naabutan niya sa loob si Nido na nakadapa sa kama. Nanlaki ang mata niya nang makita itong walang damit at nakaboxer lang. Biglang nag-init ang mukha ni Solana at agad na humugot ng lakas. "Hindi ka dapat magpapaapekto sa katawan niya, Solana." Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang lumapit sa kama ni Nido at hinablot niya ang kumot nito. "Sorry, Mr. Montanale, pero inutusan ako ng daddy mo na gagawin ko ang lahat ng gusto ko sa'yo hanggat hindi ka sumusunod sa akin. Kaya bumangon ka na dyan." Whatever, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Mati ko pa kasi ang pinili ni daddy na magturo sa akin sa kumpanya. Bumangon na rin si Nido sa kama. Ngunit hindi nito inaasahan na nakapulupot ang dulo ng kumot sa paa nito. Hinablot siya nito sa braso para sana kapitan bago bumagsak. Subalit maging si Solana ay hindi nakaagap sa gulat. Bumagsak si Nido sa sahig at siya naman ay bumagsak sa ibabaw ng dibdib nito. Ngising-ngisi ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Nagtitake advantage ka na sa akin Miss Mariano. Do you like the view? What? Ang kapal mo? Akma na sana siyang babangon nang puluputin ni Nido ang dalawang braso nito sa kanyang bewang. "Ano ba? Bitawan mo ako! This is abuse, Mr. Montanale!" Tumawa ng malutong si Nido. Tawang-tawa na pinaglalaroan siya. Abuse? No, I didn't, Miss Mariano. Ikaw ang pumasok sa silid ko nang walang paalam. Kaya sino ang nagtitake advantage sa ating dalawa? Why not make it real and fun? Pulang-pula na ang mukha ni Solana sa mga sandaling iyon. Gusto niyang sabunutan si Nido pero pinipigilan niya ang sarili. Pikon ka na ba? Susuko ka na? Pukaw sa kanya ng lalaki nang hindi siya umimik. "Ha! Ako? Susuko? No way!" Nilapit niya ang mukha kay Nido. Tinitigan niya ang mapupulang mga labi nito tsaka niya iyon hinaplos. "Sabi mo nga, bakit hindi na lang natin totohanin? Gusto mo bang halikan kita, sir?" What? Nababaliw ka na ba? Nauutal na tanong nito sa kanya. "Yeah, you started it, Mr. Montanale. Sinusunod ko lang ang laro na gusto mo." Baliw! Mabilis siyang binitawan ni Nido at tumayo agad ito. Ngising-ngisi si Solana habang inaayos ang kanyang damit. "I will play with your game, Mr. Montanale. Kaya kung ayaw mong matalo, sundin mo ang sinasabi ko. Maligo ka na at magbihis. May 30 minutes pa tayo bago magsimula ang meeting." Inis naman na kumilo si Nido at agad na itong pumasok ng banyo. Lumabas naman si Solana at doon naghintay sa living room habang may ngiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang sandali ay nakabihis na si Nido at panay ang irap nito sa kanya habang papalabas na sila ng penthouse. Maging sa loob ng sasakyan ay tahimik ito habang siya naman ay parang nagrarap na sa pagsabi rito ng mga gagawin nito sa loob ng 1 linggo. "Nasundan mo ba ang sinasabi ko, Mr. Montanale?" Untag ni Solana sa lalaki na katabi niya. No, you're too fast. "Sige, may copy naman ako, sir. Ikaw na lang ang bahala na magbasa niyan." Seriously? Ganyan ba ang mga sekretarya ngayon? "Hindi lahat ng mga bagay ay isusubo sa'yo, sir. Minsan kailangan mo ring kumilos sa sarili mong mga paa." Whatever, Miss Perfect. Inirapan na lamang ni Solana si Nido at hindi na niya ito pinansin. Hanggang pagdating sa building ay hindi niya pinapansin ang mga reklamo nito sa lahat ng mga instructions na sinasabi niya. "Ito ang lahat ng mga kailangan mong pag-aralan ng mga dokumento, sir. Ang lahat ng yan ay tungkol sa company, from sales report, proposals, and others." Nanlaki ang mga mata ni Nido nang makita ang 3 matataas na mga nakatambak na papel na nilapag nilang dalawa ni Dexter
sa mesa nito. What? Seriously? Yan lahat? Yes sir, dapat po ay matapos mo yan sa loob ng 3 araw. Di ko gagawin yan. Bahala ka. Pinalabas na muna ni Solana si Dexter at tuluyan na niyang hinarap si Nido. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sisimulan na basahin ang mga yan, sir. Bahala ka. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pasensya mo, Miss Mariano. Binuksan ni Nido ang computer na nasa harap niya at naghanap doon ng laro na pwede niyang paglibangan ng oras. Subalit walang laro doon. Kinuha na lamang niya ang cellphone at doon siya naglaro. Tiningnan niya si Solana at inaasar pa ang babae. Abala naman si Solana sa pag-scan ng mga papel na nakatambak sa isang mesa. Kitang-kita ang inis sa mukha nito pero walang pakialam si Nido dahil iyon naman ang gusto niya, ang asarin ang babae. Sa ganoong paraan ay mapapalapit siya rito at mapansin siya ng nag-iisang matalino at magandang sekretary na nakilala niya. Solana, baka pwede mong basahin ang mga papel na narito at papakinggan lang kita. Tinatamad ako magbasa eh. Tawag niya sa pansin ng babae. Bakit hindi na lang ikaw ang magbasa, sir? May mata ka naman, may kamay at may bibig. Hindi ka naman disabled para basahan pa kita. Magsama mo talaga sa akin. Bakit inis na inis ka? Ha? Sa pagkakaalam ko, nakasalalay sa pagtitraining mo sa akin ang promotion at scholarship ng mga kapatid mo. Kaya ko namang hintayin ang promotion ng ilang taon. Basta lang hindi ako maging sunod-sunuran sa'yo. Kailangan mong matuto, Mr. Montanelli. Tumawa ng bahagya si Nido. Feisty. Kaya wag kang parang bata, sir. Correction. Gwapong bata, Miss Mariano. Hindi na sumagot pa si Solana. Sa halip ay tumayo ito at biglang hinablot ang hawak niyang cellphone. Sa gulat ay napatayo siya at hinarap ang babae. Hindi siya makapaniwala. Ibalik mo yan, Solana! Ibabalik ko ito kapag seryoso ka na, Mr. Montanelli. Dito ka magla-lunch hanggang sa matapos ang oras. Hindi ka makalalabas hanggang hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin. Ang stricto mo naman. Mas sobra ka pa sa daddy ko ah. Tss, kung ganyan ka lang din sa relasyon, wala sigurong magtatagal sa iyong lalaki. Too demanding. Umigkas ang gilid ng labi ni Solana. Good thing. Hindi naman ako magbo-boyfriend ng isang katulad mo. Napasinghap si Nido sa narinig. What do you mean by that? Wala sir, magbasa ka na dyan. Paano kung ang isang tulad ko ay matuto dahil sa'yo? Would you date me? Tumikhim si Solana at hindi pinansin ang tanong niya. Naging abala na ito sa pagtingin sa mga dokumentong naroon. Magbasa ka na dyan sir, lalabas lang ako saglit. Napasuntok sa ere si Nido nang tuluyan ng makalabas si Solana ng kanyang opisina. Isang pilyong ngiti ang kanyang pinakawalan. Magiging malapit din tayo sa isa't isa, Solana. I will love you for good. Magiging akin ka rin. Pagsisikapan ko. Ilang araw ang lumipas. Hindi pa rin magkasundo sina Nido at Solana. Ginagawa naman ni Nido ang pinapagawa ni Solana sa kanya. Subalit naroon pa rin ang pang-aasar nito sa kanya. Sa lahat na yata ng kilos nito ay tinatawag siya. Parang wala na siyang pahinga. Nagpapaturo ang lalaki sa kanya tungkol sa lahat sa kumpanya. Ang problema, hindi nito tinatandaan ang lahat. Isang araw, nagkaroon ng meeting para sa isang team building at naroon silang lahat kasama ang kanilang head manager na si Alisa. Good morning team. May announcement ako sa inyo. Next week, magkakaroon tayo ng team building sa Tagaytay sa isang branch ng MLA. 3 araw tayo roon magsistay. May presentation din na gagawin si Mr. Montanelli, ang ating new appointed CEO. Natigilan si Solana pagkarinig sa huling sinabi ni Alisa. Hindi niya iyon inaasahan. Tiningnan niya si Nido at mukhang wala lang sa lalaki ang lahat. Panibagong problema na naman ang haharapin niya. Akala niya ay makakapagpahinga na siya mula sa konsumisyon sa pagtuturo sa lalaki dahil may team building. Pero hindi pala. Nice. Team building. I like it. Pwede bang may beach dyan? Komento naman ni Nido. Hindi ka pwedeng mag-relax doon, sir. Tandaan mo, may presentation kang gagawin. Yumuko si Nido at bumulong din pabalik sa kanya. Nandyan ka naman eh. Tutulungan mo naman ako, di ba? For sure. Magiging maganda ang presentation ko.
Hindi na sumagot pa si Solana dahil alam niyang siya rin ang tutulong sa lalaki pagdating sa presentation nito. Dumating na nga ang araw ng kanilang team building. Nagkakasiyahan ang iba habang si Solana ay nakatutok sa kanyang hawak na tablet. Tinatapos ang huling slide para sa presentation ni Nido. Samantala, ang lalaki ay naka-sunglasses pa at naka-trunk ng tribal. Sir, wag mong kalimutan ang outline na ginawa ko para sa presentation mo mamaya. Nasaan ko na sa email mo yon? Dapat ay... Naputo lang sasabihin niya nang bigla na lamang siyang akbayan ni Nido. Ngumunguya pa ito ng bubblegum. Relax lang, Solana. Ang kapal na ng eyebags mo. Pinagpuyatan mo talagang presentation. Ako nang bahala roon. Enjoy na muna natin ang first day ng team building. No thanks, sir. Baka mamaya ay pumalpak pa tayo at makarating pa kay Sir Copy ko. Kinuha ni Nido sa kanya ang tablet na hawak. Ako na sabi ang bahala. Nandito tayo para mag-relax. Don't overstress yourself, Solana. Ewan ko sa'yo, sir. Dapat lang na maging maganda ang presentation mo dahil ito na ang simula sa bagong karera ng buhay mo. Isipin mo na lang na... Agad na tinakba ni Nido ang kanyang bibig para hindi na siya makapagsalita pa. Pilit na nagpumigla si Solana para makawala sa lalaki pero hindi siya nito binitawan. Pasensya na kayo kay Miss Perfect. Ako nang bahala sa kanya. Dinala na siya ni Nido sa silid niya at sapilitang pinapasok doon. Nagsisigaw na lamang si Solana sa sobrang inis sa lalaki. Pagdating ng hapon, nag-ayos ng kanyang sarili si Solana para yayain si Nido na mag-practice muna para sa presentation nito. Ngunit naabutan niya ang lalaki sa tabi ng beach na nakaupo sa deck chair. Chill na chill ito habang umiinom ng buko juice. Sir, we need to practice for your presentation. Solana, nandito tayo para mag-relax. Pwede bang mamaya na lang yan? Nag-e-enjoy pa ako sa magandang view ng beach. Umikot ang mga mata ni Solana at humarang sa harap ni Nido. But sir, bukas na ang presentation mo. Tumayo si Nido at hinubad nito ang sunglasses na suot, tsaka pinatong ang buko juice sa mini table na naroon. Tuluyang hinarap si Solana. Kinuha nito ang tablet na hawak ng babae at nilapag sa mesa. You know what? You should at least enjoy your life, Solana. Wala ka nang ibang ginawa sa buhay mo, kundi magtrabaho. Minsan ay kailangan mo ring mag-relax, kaya nga kinausap ko si Alisa para sa team building na ito eh. Anong ibig mong sabihin, sir? Ang talino mo nga, ang hina mo naman pumick up. Sir. Whatever, let's enjoy this team building. Napatili si Solana nang bigla na lamang siyang buhati ni Nido. Nagpumiglas siya ngunit hindi siya binitawan ng lalaki. Dinala siya nito sa tubig at nilusob doon. Nabasa tuloy ang suot niyang damit. Tawang-tawa naman sa kanya si Nido. Ano ba sir? Hindi ako maliligo! Nabasa ka na, Solana. Let's swim now. Napailing na lamang si Solana habang nakatitig kay Nido na noon ay lumalangoy na. Noon na rin napagtanto ni Solana ang lahat. Tiningnan niya ang buong kapaligiran. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon lang siya nakatuntong sa beach at maranasan ang team building. At napagtanto niya rin na tama si Nido. Dapat minsan ay nag-e-enjoy rin siya at hindi puro trabaho lang. Tumawa si Solana nang nahubad ang suot na shorts ni Nido dahil sa lakas ng alon. Pinulot niya iyon at tinawag ang lalaki. Sir, naiwan mo yung shorts mo! Natigilan si Nido at napatitig sa shorts nito na hawak niya. Mabilis itong lumangoy patungo sa kanya habang namumula ang mukha. Mabilis nitong hinablot ang short at agad na sinuot. Paano yun nahubad? Baka may malaking pating na naghubad, sir. Tawang-tawa pa rin si Solana habang umiiling. Pinakatitigan siya ni Nido, dahilan para matigilan si Solana. Hindi man lang ito naaasar sa kanya. Dapat ay tumawa ka rin paminsan-minsan, Solana. You're more beautiful when you are happy. Biglang binundol ang puso ni Solana, lalo na ang mga nakakatunaw na titig sa kanya ni Nido. Lumangoy na lamang siya sa tubig para mawala ang nararamdaman niyang iyon na hindi niya mapangalanan. Pagsapit ng gabi, agad na binulabog ni Solana si Nido pagkatapos ng kanilang dinner. Lahat ng mga kasama nila ay nasa kwarto na
at siya ay patungo pa lamang sa room ni Nido. Ilang beses siyang kumakatok bago siya pagbuksan ng pinto ni Nido. Don't tell me, kukulitin mo na naman ako tungkol sa presentation, Solana. Ngumisi siya kay Nido at agad na pumasok sa silid nito. Yes sir, at hindi ka matutulog ngayong gabi hanggat hindi mo na ma-master ang presentation mo para bukas. Inis na sinara ni Nido ang pinto at tuluyan na siyang hinarap. Hindi ka ba nag-aalala na baka may gawin akong masama sa'yo? Tayong dalawa lang dito sa loob. Hindi. Kaya kong protektahan ang sarili ko, sir. Nakikita mo itong dala ko? Suka ito. Oras na ispray ko ito sa mga mata mo, mabubulag ka talaga. Ang brutal mo naman, Miss Mariano. Ang hirap mo rin kabanding. So, shall we start? Tanong niya sa lalaki at hindi na pinansin ang pagrereklamo nito. May magagawa pa ba ako? Mabilis na binigay ni Solana ang printouts ng outline ng presentation kay Nido. Kinuha naman iyon ng lalaki at agad na binasa. Emily aims to expand milk distribution in rural areas through a logistic system. Huminto muna saglit si Nido at sumulyap sa kanya. Ganyan ba? Tama ba yung tono ko? Oo, ganyan nga. Tamang ginagawa mo. Goods. Pwede na ba ako magpahinga? Kakasimula pa lang natin, sir. Hindi mo pa natatapos ang lahat. Dapat wala ka ng script na hawak. Dapat ma-master mo talaga yan. Ngumisi si Nido at tiningnan siya nito ng malalim. Alam mo, may iba pa tayong pwedeng gawin aside sa pagpapractice. Do you want to know what it is, Miss Mariano? Mabilis na dinampot ni Solana ang unan sa sofa at hinagis iyon sa pagmumukha ni Nido. Sapul naman ang lalaki sa mukha, kaya tawang-tawa ito. Umayos ka, sir. Kung hindi, sisigaw talaga ako dito. Ang seryoso mo talaga, Solana. Di ka talaga mabiro. Kung wala kang maisip, sir, isipin mo na lang kung bakit ang pangalan mo ay brand ng gatas. Malakas na humalakhak si Nido sa sinabi niyang iyon. Halos habulin na nito ang sariling hininga, pero ewan ni Solana kung bakit ang attractive ni Nido sa paningin niya. Nice joke, Solana. Gosh, I love it. Ang adorable mo pala. Magsimula ka na ulit, sir, kung ano-ano nang pinagsasabi mo. But it's serious, Solana. Minsan naman ay tumawa at ngumiti ka. Minsan din mag-joke ka. Di yung parang nakatago ka sa dilim at puro trabaho lang ang inaasikaso mo. Bumuntong hininga si Solana. Kung alam mo lang kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to, sir. May pamilyang umaasa sa akin. Hindi ako pwedeng mag-chill lang. May utang akong dapat na bayaran. Isa pa, nakasalalay sa pagtitraining ko sa'yo ang scholarship ng mga kapatid ko. Sa tulong na yon, mababawasan kahit na konti ang pasanin ko sa buhay. Hindi alam ni Solana kung bakit bigla na lamang niya nasabi ang mga problema niya sa lalaki. I'm sorry about that. But you know, sometimes you need to think about yourself too. Paano na lang kung sumuko na ang katawan mo? Ikaw ang kawawa sa huli, Solana. Deserve mo rin sumaya at unahin ang sarili mo. Napaisip ng malalim si Solana sa mga salitang binitawan ni Nido. Hindi niya akalain na may ganoon din palang side ang lalaki. Nagbago tuloy ang pananaw niya rito. Hindi lang makulit ang lalaki at puro laro lang ang alam. Hindi lang ito walang alam pagdating sa kumpanya, pero may nalalaman sa sitwasyon. May prinsipyo at kaseryosohan din. Simula ng gabing iyon, seryoso na si Nido sa pagpapractice ng kanilang presentation at sobrang napahanga siya sa lalaki. Naging successful nga ang presentation ni Nido. Hindi makapaniwala si Solana sa galing na ipinakita ng lalaki. Sobrang nagustuhan lahat ng team ang bagong presentation ng CEO kung saan makakabenepisyo ang lahat ng mga empleyado at customers. Kaya naisipan ng buong team na mag-bonfire sa tabi ng dagat. Nag-iinuman ang lahat, samantalang si Solana ay tahimik lang sa gilid dahil hindi ugaling uminom. Biglang tumabi sa kanya si Nido at inabutan siya ng juice. Hindi yan alcohol, juice lang. Alok sa kanya ni Nido. Tinanggap naman niya iyon. Salamat, sir. Nido na lang. May pinagsamahan na rin tayo eh. Ayos ka lang ba? Hindi ako sanay na tawagin kang Nido. Boss pa rin kita, no? Kahit na marami na tayong pinagsamahan. At saka, ayos lang ako, sir. Ikaw, kung anong gusto mong itawag sa akin. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Kanina ko pa kasi napapansin na ang tahimik mo.
at mukhang ang lalim ng iniisip mo. Tumawa ng bahagya si Solana. Ayos nga lang ako, sir. Bumalik ka na roon at makijoin sa kanila. Hindi. Dito lang ako sa tabi mo. Babalik din naman sila sa mga silid nila dahil mga lasing na. Wala nang nagawa pa si Solana kundi hinayaan na lamang niya si Nido na manatili sa kanyang tabi habang umiinom ito ng alak sa baso na hawak. Siya naman ay panay ang simsim sa juice na binigay ng lalaki. Nakatanaw lamang sila sa dagat kung saan parang hinahalikan ng napakaliwanag na buwan. Ilang sandali ang lumipas, nagpaalam na sa kanila ang mga kasamahan dahil lasing na ang mga ito. Akma na sanang tatayo si Solana para sumunod nang pigilan siya ni Nido. Dito ka na muna, Miss Mariano. Samahan mo muna akong ubusin itong alak na iniinom ko. Kinuha ni Solana ang baso na hawak ng lalaki. Sir, tama na yan. Baka malasing kayo at ako pa ang magbubuhat sa'yo mamaya. Malayo pa naman ang room mo. Di pa ako lasing, Solana. Kaya samahan mo na ako at papanoorin natin ang maliwanag na buwan at mga bituin. Anyaya pa sa kanya ng lalaki. Pinakatitigan niya si Nido. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay gustong-gusto niya rin itong samahan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tabi ng lalaki at naupo roon. Siya na ang uminom ng natitira nitong alak. Gulat naman na nakatingin sa kanya si Nido. Bahagya pang nakaawang ang labi nito. That is unexpected, Miss Mariano. Akala ko ba Hindi ba sabi mo kanina, matagal na tayong magkakilala? Kaya magkaibigan na tayo. Simula sa gabing ito, magkaibigan na tayo. Pero pagdating sa trabaho, boss kita at sekretary mo ko. Ganyan ang gusto ko mula sa'yo, Solana. Walang kinatatakutan. Be yourself. Salamat, Nido. Dahil sa'yo ay napagtanto ko ang lahat na minsan dapat ay isipin ko rin ang sarili ko. Good. That's what I want you to realize. Cheers to the new version of you. Itinaas pa ni Nido ang hawak na baso. Thank you, Nido. Makalipas ang ilang sandali ay nabigla na lamang silang dalawa nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabilis na tumayo silang dalawa ni Nido at hinakot ang mga gamit nilang dala. Bilisan mo, Nido! Baka lumakas pa ang ulan at mabasa tayo. Relax, Solana. Hindi naman tayo matutunaw kung mababasa tayo ng ulan eh. Lumakas pa ang ulan kaya mas lalo silang nabasa. Lakad-takbo ang ginawa nilang dalawa at sumilong sa isang cottage na naroon. Ay, nabasa na tuloy tayo ng ulan, Nido. Paano na tayo makakabalik nito sa room natin? Niyakap ni Solana ang sarili dahil nanginginig na siya sa lamig. Bigla namang hinubad ni Nido ang suot na damit tsaka iyon piniga. Eto, isuot mo muna ang damit ko para kahit papaano mabawasan ang lamig mo. Napaiwas ng tingin si Solana sa matipunong katawan ni Nido. Suotin mo na lang ang damit mo, sir. Ayos lang naman ako. Hindi pa naman ako nilalamig masyado. Hindi, suotin mo na. Ayos lang ako. Wala nang nagawa pa si Solana kundi suotin ang damit ni Nido. Nilingon niya ito at nakatitig lamang ang lalaki sa kanya. You look good on my shirt, Solana. Suotin mo kaya ng madalas. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag kang ganyan, Nido. Hinihiram ko lang to kasi pinahiram mo sa akin. I mean, magsuot ka minsan ng mga maluwag na shirt. Ano bang iniisip mo? Wala. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ko. Napapikit ng mariin si Solana at hiniling na lamang niya na sana ay lamunin siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Lalo pa nang marinig niyang tumawa ng malakas si Nido. Tila tuwang-tuwa ito sa sinabi niya. Unti-unting lumapit si Nido sa tabi niya at marahang tinapik ang kanyang balikat. Solana. Pagtingala ni Solana, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang nangungusap ang mga titig ni Nido sa kanya. Hindi na ngumingiti ang lalaki, kundi puno na ito ng kaseryosohan. Maniwala ka sa akin, Solana. Bagay talaga tayo. Pero hindi lang yung damit ang gusto kong makita kong suot mo araw-araw. Kumunot ang noon niya dahil sa pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin, Nido? Ang ibig kong sabihin ay gusto ko ring makita ka araw-araw. Sa mga araw na naguguluhan ako. Sa mga araw na hindi ko na alam ang lahat. Sa mga araw na kailangan ko ng tulong mo. Sa mga araw na mapasaya ka.
at piliin mo na ang sarili mo. Sa lahat ng yun, kung pwede lang ay gagawin ko ang lahat maging masaya ka lang. Pakiramdam ni Solana ay may nagtatakbuhan na kabayo sa kanyang dibdib. Kumakabog iyon. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba, lamig o kaya naman dahil sa boses ni Nido. Ngunit kahit na ganoon, ay nanatili pa rin siyang poker face. Nilalagnat ka ba, sir? Kung ano-ano na ho ang sinasabi niyo. Tinulak niya ng bahagya si Nido dahil sa sobrang kaba. Ang seryoso mo kasi. Hindi ka talaga mabiro paminsan-minsan, Solana. Biglang bawi na lamang ni Nido. Ang talino mo, pero hindi mo makuha ang ibig kong sabihin. Umiling si Nido at bahagya na lumayo mula sa tabi ni Solana. Hindi lubos maisip ni Nido na hanggang sa mga sandaling iyon ay mas pipiliin na lang niyang mag-joke kay Solana, kahit totoo naman. Hindi niya akalain na ganoon kahirap umamin ng tunay na damdamin sa harap ng babae. Gusto niyang sabihin dito na nahulog na ang loob niya rito. Noong intern pa lamang ito. Pero hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Idaan sa biro ang lahat. Ang problema, mahina mag-analyze si Solana. Pagkatapos ng team building, bumalik na nga sila sa normal na buhay, ang pagtatrabaho. Isang hapon na abutan ni Nido si Solana na nakatungo sa desk nito. Abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa board meeting nila bukas. Kumatok muna sa pinto si Nido bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina. Solana. Tawag niya sa babae. Umangat ang tingin nito sa kanya. Pagkakita niya pa lang dito, buo na ang araw niya. Good afternoon, sir. May kailangan ka ba? Wala naman. Inatid ko lang tong pagkain na kinuha ko sa pantry. Need mo yan para mabawasan ang pagka-stress mo. Napataas ang kilay ni Solana. Hindi ako stress, sir. Busy lang po. Kaya nga, sa sobrang busy, nakalimutan mo nang kumain ng lunch. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Solana. Ayos lang po talaga ako, sir. Inagaw ni Nido mula kay Solana ang mga papeles at nilapag nito iyon sa kabilang mesa. Inayos naman ng lalaki ang desk niya at pinatong doon ang pagkain nitong dala. Here, kainin mo muna yan. Ubusin mo. Ako nang bahala doon sa ginagawa mo. Napatingin sa pagkain si Solana. Nalula siya sa dami ng mga iyon. Konti lang naman siya kung kumain. Sir, ang dami naman ito. Hindi ko ito mauubos. Tsaka, magkano po ito lahat? Babayaran ko po. Ubusin mo yan. Kaunti lang naman ang mga yan. Isa pa, huwag mo nang bayaran. Libre lang yan. Bayaran mo na lang ako ng isang ngiti. Ay, ayan na naman kayo, sir. Binibiro mo na naman ako. Totoo nga. Huwag mo nang bayaran. Kumain ka na. Hindi na kumontra pa si Solana at sinimulan na nga niyang kainin ang pagkain na binili ni Nido para sa kanya. Natagpuan na lamang niya ang sarili ng ngumingiti sa kawalan habang nakatitig sa lalaki na abala na sa pagbabasa ng mga papeles. Kinabukasan, pagdating pa lang ni Solana sa kanyang opisina ay may naabutan siyang nakadikit na post-it note sa kanyang monitor. Kulay dilaw iyon at may sulat kamay. Don't forget to smile and eat your breakfast today, Solana. Anne. Napailing na lamang si Solana pagkatapos niya iyong basahin. Alam na niya kung sino ang nagsulat nun. Walang iba kundi si Nido. Napangiti siya. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang kape sa gilid at mainit na pandesal. Hindi alam ni Solana kung bakit bigla na lamang nalusaw ang puso niya sa sobrang saya. Ang inaalala niya ay kung bakit ganoon na si Nido sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na siya ni Nido sa intercom. Pagpasok pa lang niya sa opisina ng lalaki ay agad itong tumayo para salubungin siya. Sir, may kailangan ka po ba? Yes, meron. Ano yun, sir? Maupo ka at sabay tayong mag-breakfast. Ho? Baka po. Hindi na natapos ni Solana ang sasabihin ng lumabas si Nido ng opisina nito. Pagbalik ng lalaki, ay dala na nito ang kape at pandesal na bigay nito. From now on, sabay na tayong mag-breakfast, mag-lunch, o kaya mag-dinner. Sir, bakit naman po? To make sure that you're eating. Ayokong nagpapalipas ka ng gutom, Solana. I don't want you to get sick. Bumuntong hininga si Solana. Kaya ko naman ang sarili ko, sir. Hindi naman ako nagpapagutom.
Kahapon lang ako nakalimot dahil sa dami ng ginagawa ko. Basta. Gusto kitang makasama na kumain. Kaya maupo ka na dyan. Sir, baka ano pang isipin ng mga empleyado? Isa pa, ayokong masira ka at ang girlfriend mo dahil sa akin. Tumawa ng malakas si Nido na siyang ikinagulat niya. Titig na titig lang siya sa gwapong mukha ni Nido. Noon lang niya napagtanto na tuluyan na ngang nahulog ang loob niya sa lalaki. Mahal na niya si Nido. Wala akong girlfriend, Solana. Pero may crush ako noon na isang intern. Pumasok ang babaeng yun dito sa kumpanya. Kahit ilang taon pa ang lumipas, mananatili ang damdamin kong yun para sa kanya. Sambit ni Nido sa seryosong boses habang nakatitig sa kanya ng nakakatunaw. Kaya huwag ka mag-alala. Walang magagalit o masisira na relasyon. Napalanok si Solana ng sunod-sunod at tumango. Napainom tuloy siya ng kape dahil sa kaba. Hindi niya maiwasan kung bakit nag-a-assume siya na ang babaeng tinutukoy ni Nido ay siya. Marahas siyang umiling at nagpatuloy na sa pagkain ng pandesal. Ramdam niya ang nanunuot na titig sa kanya ni Nido at hindi niya maiwasan ang magtaka roon. Lumipas ang mga araw at nasanay na si Solana sa palaging pagdala sa kanya ni Nido ng almusal, lunch at dinner kung gagabihin sila sa opisina. Iniisip na lamang niya na bayad iyon ng lalaki sa kanya dahil sa pagtitraining niya rito. Abala si Solana sa pagtingin sa mga records na pinasa sa kanya ng finance team. Iniscan niya ang mga reports. Noong una ay ayos ang mga records. Ngunit nang mapunta siya sa gitna ay nagsalubong ang kanyang 2 kilay. 3 buwan nang bagsak ang sales ng isa sa produkto ng MLA na hinahawakan ni Nido. Malaking problema to. Hindi ko to napansin kaagad Bulong ni Solana. Agad niyang binitbit ang report at tumungo siya sa opisina ni Nido. Pagpasok niya pa lang sa loob ay agad niyang pinakita kay Nido ang reports. Bumaba ang sales ng product ng 3 buwan, sir. Kailangan natin itong solusyonan bago pa makarating sa daddy mo. Tumayo si Nido at kinuha ang reports na hawak niya. Binasa iyon ng lalaki at saka bumuntong hininga. If that's the case, we have to make a solution for this. Mag-overtime tayong dalawa, Solana. Don't worry, mag-iisip ako. Alalayan mo lang ako. Tumangon lamang si Solana dahil ibang-iba na Nido ang nakikita niya sa mga oras na iyon. Punong-puno ng passion ang mata ng lalaki at determinasyon. Madilim na sa labas, halos wala ng tao sa buong floor na kinaroroonan nila. Si Solana ay naiwan para tapusin ang pagdadraft ng ideas na naisip ni Nido kanina. Hindi niya akalain na ganoon ito kadali mag-isip ng solusyon, hindi man lamang naabutan ng ilang araw. Matalino rin naman pala siya Bakit nagpapanggap siyang walang alam at nagpapaturo sa akin? Umiling na lamang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nido. May dala itong mga pagkain na mukhang binili nito sa labas para sa kanilang dalawa. Hindi ka pa rin tapos? Tanong ni Nido. Hawak ang 2 pang cup ng kape. Hindi pa, sir. Pero malapit na akong matapos. Sagot ni Solana habang nagtatype pa rin sa harap ng monitor. Sige, tapusin mo mamaya yan. Kumain muna tayo ng dinner. Baka malipasan ka pa ng gutom dyan at magkasakit ka. Anong klase akong boss kung pababayaan kita, di ba? Nilapag ni Nido ang isang cup ng kape sa tabi ni Solana. Caramel macchiato. Yung tamang tamis lang at tapang. Parang ikaw. Napatingin si Solana. Bahagyang napakunot ang noo. Palagi mo na lang ako inaasar. Mabuti at boss kita. Kung hindi ay baka napatulan din kita sa mga paganyan mo. Ang seryoso mo kasi. Kahit walay yung mga sinasabi ko. At least, mapangiti kita. Napangiti mo ba ako? Oo, bago lang. Nakita kong ngumiti ka. Uminit ang pisngi ni Solana. Hindi nga niya napansin na ngumingiti nga siya. Umiwas siya ng tingin kay Nido at kinuha ang pagkain na hawak nito. Ihahanda ko lang itong dinner natin, sir. Malutong na tumawa si Nido habang sinusundan siya ng tingin. You're so cute, Solana. Mas lalong uminit ang pisngi ni Solana at rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay lalabas na yon mula sa kanyang dibdib. Noong matapos na niyang ihanda ang pagkain, ay niyaya na niyang kumain ang lalaki. Nabigla na lamang siya nang lagyan ni Nido ng pagkain ang plato niya
bago nito lagyan ang sariling plato. Kumain ka ng marami, my secretary. Kailangan mo yan. Kapag magkasakit ka, paano na lang ako? Sir, kayang-kaya mo na nga eh. Kahit hindi mo na ako kailangan. Matalino ka naman pala eh. Bakit ka nagpapanggap na walang alam? It's because I have my reasons. Una, para makuha ko ang atensyon ng ama ko. Naging tagumpay naman dahil pinapansinan niya ako ngayon. Naging okay naman na kaming dalawa. At itong problemang ito, kailangan ko na solusyonan. Dahil oras na maging tagumpay ang ideya na naisip ko, magiging tuluyan na kaming maayos. Pangalawa, nagpapanggap lang din ako para mas mapalapit sa'yo. That way, mapansin mo rin ako. Kita mo, at hindi na ako invisible pagdating sa'yo. Muntik nang mabulunan si Solana nang marinig ang huling rason na sinabi sa kanya ni Nido. Hindi niya akalain na ganoon ang pangalawang rason nito. Mabuti naman at ayos na kayo ng daddy mo, sir. Masaya ho ako para sa inyo. Talaga? Maraming salamat, Solana. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa huling sinabi ko? Wala ka bang opinion tungkol dun? Hindi ko na aalamin, sir. Alam ko naman na gusto mong mapalapit sa akin dahil sa training. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay ay nabitawan niya ang hawak na kutsara. Pareho silang yumuko na dalawa ni Nido para pulutin ang kutsara na nahulog. Nagtama ang kanilang mga noo at maging ang kamay. Libo-libong boltahe ang dumaloy sa buong katawan nila Nido at Solana. Napalunok si Solana ng malalim at umangat ang tingin niya para tingnan ang lalaki. Natigilan siya nang maabutan niyang maging ito ay nakatitig sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Parang nangungusap sa kanya ang mga mata ni Nido na hindi mapangalanan ni Solana. Ilang sandali pa, bumaba ang tingin ni Nido sa kanyang mga labi at muli iyong bumalik sa kanyang mga mata. Solana. Sir? If it's okay with you, can I kiss you? Nanlaki ang mga mata ni Solana nang tanungin yon sa kanya ni Nido na namumungay ang mga mata. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga labi at marahas na umiling. Ilang sandali ang lumipas ay tumawa na lamang si Nido at umiling. Sorry about that. Hindi ko lang mapigilan ng sarili at damdamin ko. Kumain na tayo. Tahimik siyang tumango at pinagpatuloy ang pagkain. Solana. Muling untag sa kanya ni Nido. Sir? Hey, huwag kang kabahan. Wala akong gagawing masama sa'yo. May sasabihin lang ako. Ano yan, sir? Kapag magtagumpay ako sa ideya na naisip ko, at maging okay ito kina daddy at sa kumpanya, may pagtatapat ako sa'yo. Sana ay mapaunlakan mo ko. Kahit nagdadalawang isip, ay wala nang nagawa si Solana, kundi ang tumango. Kinakabahan man siya sa kung ano ang ipagtatapat sa kanya ni Nido, ay pumayag pa rin siya. Nang gabing iyon, ay late nang umuwi ang dalawa. Niyaya pa siya ng lalaki na sa penthouse na muna siya nito matulog. Sige na, Solana. Para sabay na tayo bukas. Mabuti iyon nang matapos natin ang presentation sa penthouse ko. Kapag matapos nga natin, pwede na nating i-present bukas. Kaso sir. Nasa labas na tayo ng building, Solana. You can call me Nido. Sige, Nido. Pero hindi ka ba nag-aalala kung ano ang sasabihin ng mga empleyado bukas oras na makita nila tayong magkasama? Wala akong pakialam sa kung ano ang isipin nila. Let them be. So, are you coming with me or not? Sige, Nido. Nang matapos na rin ito, kapag ikaw may gagawing masama sa akin, sinasabi ko talaga. Wala nga. Mukha ba akong may gagawing masama sa'yo? Oo. Itsura mo palang hindi na mapagkakatiwalaan. Sabihin mo ka mo, nagagwapuhan ka lang sa akin, Solana. Ha! Ang kapal naman ng balat sa mukha mo. Ngumisi lang sa kanya si Nido, tsaka pinagbuksan siya ng pinto ng kotse nito. Pagkaupo niya sa loob ay agad siya nitong pinisil sa pisngi. Sa sobrang sakit ay napatili siya ng malakas. Tawang-tawa naman ang lalaki habang umiikot sa kabila. Para makagante ay hinila niya ang kurbata na suot nito. Sa hindi inaasahan, naglapit ang mukha nilang dalawa. Nabato si Solana sa kanyang kinauupuan. Ramdam niya ang lamig at mabangong hininga ni Nido sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Nido sa mukha niya. Sa bugso ng kanyang damdamin ay napapikit na lamang siya.
Ilang sandali pa ay bigla siyang tinulak ni Nido sa noo gamit ang hintuturo nito. Anong ginagawa mo, Solana? Asar sa kanya ng lalaki. Napamulat siya bigla at napalayo rito. Hiyang-hiya siya. Pakiramdam niya ay kinakain na siya ng lupa. Wala. Tara na nga. Napangisi si Nido bago nito kinabig ang manibela. Pagdating sa penthouse ng lalaki ay agad siya nitong binigyan ng damit. Bago pa iyon ay nakalagay pa sa loob ng mga paper bags. Pinabili ko yan sa asawa ni Dexter habang patungo tayo rito. Sakto at nasa mall sila, kaya nabili nila at naidaan nila dito sa penthouse ko. Pwede ka na magbihis. Salamat, sir. Saan pong silid ang gagamitin ko? Sa right side na room, Solana. Patungong mini office ko. You can use that room for tonight and for the future. Hindi na narinig ni Solana ang huling sinabi ni Nido dahil pabulong na iyon. Hindi na lamang siya nagtanong at tumungo na lamang sa silid na tinutukoy nito. Pagdating doon ay agad na tumungo siya sa banyo at lumusong sa bathtub. Makalipas ang ilang sandali, umahon si Solana para magbihis nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo. Nanlaki ang mga mata niya nang sumalubong sa kanya si Nido na hubot-hubad. Nanlalaki rin ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Huli na siya nakasigaw nang mapagtanto ang lahat. Aligaga niyang hinablot ang curtain shower at maging si Nido. Nag-agawan pa silang dalawa para lamang matakpan ang kahubaran nila. Hanggang sa masira ito. Anong ginagawa mo rito? Sigaw na tanong ni Solana sa lalaki. This is my room. Ano? Hindi ba sabi mo sa right side? Yes, sa right side ang sabi ko. Kaso sa left side ito. Silid ko to. Napamura ng malakas si Solana nang marinig ang sinabi ni Nido. Napagtanto niya na mali pala siya ng pinasukan na silid. Tumalikod ka, sir! Tumingin ka sa pader! Mabilis naman na tumalikod si Nido at humarap sa pader. Siya naman ay aligaga na kinuha ang kanyang mga damit at mabilis iyon na sinuot. Hindi alam ni Solana kung ano pa ang mukha na ihaharap niya kay Nido. Nakita na ng lalaki ang kahubaran niya at nakita niya rin ang kahubaran nito. Marahas siyang umiling nang maalala ang nakita niya. Are you done? Look, I'm sorry, Solana. Hindi ko sinasadya ang pangyayaring ito. Akala ko ay... Ayos na, sir. Kalimutan na lang natin na nangyari ito. Pagkatapos itong sabihin ni Solana ay mabilis na siyang lumabas ng banyo. Tumungo na rin siya sa silid na tinutukoy ni Nido at doon siya dumapa sa kama at nagsumigaw sa sobrang kahihiyan. Pero maya-maya ay napangiti siya at parang bulate na binubudbura ng asin. Nagsisipa si Solana sa sobrang kilig. Alam niya sa sarili na may nararamdaman siya para kay Nido, pero pinipigilan niya ang damdamin na iyon dahil hindi siya bagay sa lalaki. Dahil sa nangyari ay hindi na lumabas ng silid niya si Solana. Sa kwarto na lamang niya tinapos ang presentation ni Nido para bukas. Kinabukasan, walang kibuan silang dalawa ni Nido. May gustong sabihin ang lalaki kay Solana pero hindi nito tinutukoy. Parang nakukuryente sila sa isa't isa at iwas na iwas. Sir, ready ka na ba? Nakahanda na ang office para sa board meeting. Tanong agad ni Solana pagkapasok sa opisina ni Nido. Nabutan niya ang lalaki na nagsasalita mag-isa. Dinedemo nito ang presentation para mamaya. Naroon na rin po ang mga magulang mo, si Chairman Kopiko at Ma'am Milkita. Maging ang mga kapatid mo po na sina Sir Infakid at Sir Alaska. Pagpapatuloy ni Solana. Tumango si Nido at lumapit kay Solana. Hinawakan nito ang kamay niya tsaka tinitigan sa kanyang mga mata. Napatingin si Solana sa magkahugpong nilang kamay ni Nido. Tahimik na nagdiriwang ang puso niya. We can do this, Solana. Magiging matagumpay tayo sa presentation na to. Yes, sir. We can do this. Kayang-kaya mo po ito, sir. Ikaw pa, magiging maganda ang kalalabasan ng presentation. Ngumiti si Nido at humugot ng malalim na hininga. Okay, let's go. Hinila na siya ni Nido palabas ng opisina kaya nagpatianod na lamang siya rito. Pumasok sila ng sabay sa loob ng board meeting room. Tumayo naman ang lahat para batiin si Nido. Agad na pumwesto si Solana
sa harap ng laptop para sa pag-click ng mga slides na ipapakita ni Nido sa pamilya nito at iba pang board members. You may start now, son. Pagbibigay ng hudyat ni Chairman Kopiko sa anak nito. Tumingin si Nido sa ina at ngumiti ito sa kanya. Napatingin din siya sa dalawang kapatid na sabay pang nag-thumbs up para sa kanya. Tumango siya sa mga ito at ngumiti bago bumaling kay Solana upang magbigay ng hudyat na magsisimula na siya. Hangang-hanga si Solana sa buong presentasyon ni Nido. Hindi niya akalain na may igagaling pa ang lalaki. Kaya nang matapos si Nido, ay siya ang unang tumayo at pumalakpak para dito. Kasunod ang mga magulang at kapatid nito, maging ang buong board. That was fantastic idea, bro. We're so proud of you. Nakangiting bati ni Enfakid, ang panganay sa magkakapatid ng mga gatas. Thanks, bro. Sana ay kasing talino mo rin ako, bro. Akala ko talaga bobo ka. Hindi naman pala. Ginulat mo kami ron na. That was amazing. Ani naman ng kanilang bunso na si Alaska. Hindi nyo pa kasi nakikita na magseryoso ang kapatid nyo sa kumpanya. Kaya gulat na gulat kayo. Maging ako nga ay hindi makapaniwala. Singit naman ni Chairman Kopiko, ang kanilang ama. Congratulations, anak. We are so proud of you. Bati naman ni Mrs. Melquita habang nasa tabi ni Chairman Kopiko. Thanks, Mom and Dad. Thanks also my brothers. Thanks for all your support. This is my company now, kaya hindi ko dapat ito hayaan na bumagsak at masira. I'll do everything to make it even better. Kailangan ba natin itong i-celebrate? Hindi na. May kailangan akong i-treat ngayon sa dinner eh. Tanggi naman ni Nido tsaka ngumiti ng malawak. Tumaas ang kilay ng buo niyang pamilya. And who's this you are talking about? Mapanokso na tanong ng kanyang mommy Milkita. Si Solana ay abala sa pag-aayos ng mga gamit para sana umalis na nang bigla siyang akbayan ni Nido. Nabato siya sa tabi ng lalaki dahil sa sinabi nito. No other than my smart secretary and the woman who I've fallen in love with, Miss Solana Mariano. Simula sa araw na ito, ay official ko na siyang liligawan. Wow! Reaksyon ng mga kapatid niya. Ang mga magulang naman ni Nido ay nagtinginan at kapwa ngumiti sa isa't isa. Okay, hindi na kami makiki-third wheel. Good luck, bro. Wish you luck. Pahabol ni Enfakid bago tuluyang lumabas ng opisina. Welcome to the family, Iha. Pag-isipan mong mabuti kung sasagutin mo ang anak ko. Mom! Awat naman ni Nido. Tumawa lamang si Melquita at niyakap siya at maging si Solana. Nakasunod lamang ang tingin ni Solana sa pamilya ni Nido at sa mga board members na naglabasan na rin. Nang sila na lamang natira sa loob ng lalaki, ay mabilis niya itong sinuntok ng mahina sa dibdib. Anong ibig sabihin nun? Pinahiya mo ako sa pamilya mo, Nido. Bawiin mo mga sinabi mo sa kanila. Baka ano pang isipin nila tungkol sa atin? Bakit ko naman babawiin kung totoo naman ang lahat? Sir, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Solana, hindi ako nagbibiro. Nang makita ko ang lahat sa iyo, naisip ko na paninindigan kita. Aray! Napasapo si Nido sa kanyang dibdib nang makatanggap na naman siya ng mahinang suntok mula kay Solana. Ang bastos mo! Sabi ko na nga ba eh. At may pagkamanyakis ka rin? Di porket boss kita ay hindi na kita papatulan. Hey, I'm just kidding. Pero seryoso ako sa mga sinabi ko kanina. I want to court you. Gusto kitang i-pursue. Dahil gusto kita. Ay, hindi pala. Dahil mahal na kita. Natahimik bigla si Solana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Got your tongue cut? Or baka gusto mong halikan pa kita para maniwala ka sa akin, Miss Mariano? Hindi na. Naniniwala na ako. Sige ho, at aalis na ako. Nagmamadali na lumabas si Solana sa opisina pero hinabol siya ni Nido. Hinawakan pa siya sa braso nito. Don't forget our dinner later. Susunduin kita sa inyo. Aakyat ako ng ligaw sa mga magulang mo, my bunny. Wala sa bahay mga magulang ko. At saka, magkakaroon ako ng lagnat mamaya. Tanggi na Solana na halatang imbento niya lang. Napatawa si Nido at amused na nakatitig sa kanya. Sinakyan nito ang mga gawa-gawa niyang rason. Okay then, I'll take care of you. Umatras si Solana para mapalayo kay Nido, pero lumalapit naman ito sa kanya.
hanggang sa mabangga ang likuran niya sa pinto na nakasara. Agad namang hinarang ni Nido ang kamay nito sa likod ng ulo niya. Kinulong siya ni Nido sa mga braso nitong nakatukod sa pader. Ramdam ni Solana ang mabibigat na hininga ng lalaki. One line from you, Miss Mariano. Hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Kailangan hugasan ang mga labi mo ng isang banal na halik. Ngumisi si Solana habang sinasalubong ng buong tapang ang mga mata ni Nido. Unti-unti siyang tumingkayad para maabot ang mukha ng lalaki. Hindi yan sinasabi o binabantalang, Mr. Nido. Ginagawa yan. Nakangising niyang sambit, sabay hila sa kurbata ni Nido at hinalikan ang lalaki sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Nido nang mapagtanto nitong magkalapat ang labi nila sa isa't isa. Libo-libong kuryente ang dumaloy sa buong katawan nilang dalawa at parang may kung anong sumabog na fireworks sa kanilang paligid. Ganyan ang pagtuturo ng leksyon, sir. Pagkatapos iyong sabihin ni Solana ay mabilis na niyang nilisan ang opisina at iniwan ang tulalang si Nido. Nabato sa kinatatayuan niya si Nido. Hindi niya akalain na hahalikan siya ni Solana. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya at parang lalabas na iyon mula sa kanyang dibdib. Nanghina ang kanyang mga tuhod dahilan para mapasandig siya sa pader at dumausdos. Hinalikan niya ba ako? Wala sa sarili niyang tanong habang parang wala sa sarili nang umingiti. Ilang sandali pa ay tinawagan niya si Dexter. Hello, Dexter. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Samantala, si Solana ay nagtitili nang makapasok sa kanyang opisina. Nagsisipa pa siya habang umiikot sa swivel chair. Labis na kasiyahan ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Hindi niya akalain na mahal din pala siya ni Nido. Akala niya ay siya lang ang nahulog ang loob sa lalaki. Bakit ko naman hinalikan si sir? Kausap niya sa sarili habang kinikilig. Paano ko na siya nito haharapin mamaya? Bumuntong hininga siya at tumayo. Bahala na. Magpapanggap na lang ako na parang walang nangyari. E-enjoy ko na lang ang first date namin. Pagsapit ng 6:00 ay tumungo na si Nido sa kanyang opisina para sunduin siya. Naabutan siya ng lalaki na nag-aayos siya ng mga papeles. Solana, let's go. Are you done? Untag sa kanya ni Nido. Sir, hindi pa ako tapos. Tulungan na kita. Hindi na napigilan pa ni Solana si Nido nang tulungan na siya nito. Nang matapos sila, ang lalaki na ang nagdala ng kanyang bag at maging gamit. Inalalayan pa siya nito patungo sa elevator hanggang sa sumakay sila ng kotse. Sa isang mamahalin na restaurant siya dinala ni Nido. Pinaghila pa siya ng upuan nito na noon pa lang niya naranasan. Thanks for coming with me, Solana. Tatanggapin ko na ito bilang pagpayag mo sa akin na ligawan ka. Nabitawan ni Solana ang kutsara na hawak. Sir, sigurado ka ba na, na mahal mo ako? Yes, I'm sure. Noon pa na intern ka, ay nabihag mo na ang puso ko. Kaya noong nalaman ko na inassign ka ni Dad bilang secretary at magtuturo sa akin, nagplano na ako agad. Para mapalapit ako sa'yo, nagpanggap ako na walang alam pagdating sa kumpanya para palagi kitang kasama at magpapansin sa'yo. Pero ang totoo, alam ko na ang lahat. I'm sorry for taking advantage of the situation, Solana. Sadyang mahal na talaga kita. Kaya hahamakin ko ang lahat, makuha ko lang ang loob mo. Kaya kahit na matalo man ako sa panliligaw ko, at least, I tried to win your heart. Hindi alam ni Solana kung ano ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Pilit pa lang niyang pinoproseso sa isipan ang mga ipinagtapat sa kanya ni Nido. I also planned a team building para mapasaya ka at hindi ma-stress sa kaka-overwork mo. At sana nga nagawa ko ang bagay na iyon. Ayaw ko kasing nakikita kang malungkot at nahihirapan, Solana. Let me love you, Solana. Papatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Huminga ng malalim si Solana, tsaka niya hinarap ng tuluyan si Nido. Hindi mo ako pwedeng ligawan, Nido. Why not? Marami akong utang na hindi ko pa nababayaran. I can pay for it. Hindi nabibili ng pera ang pag-ibig, Nido. I know, but if it makes you love me, I don't care. Hindi nga kailangan, Nido. Di mo ako bibigyan ng pagkakataon na… Dahil mahal na rin kita.
Natigilan si Nido sa kanyang sasabihin nang magsalita agad si Solana. Noong una ay hindi pa napoproseso ng utak niya ang sinabi ng babae, kaya tinanong niya ito ulit at baka na mali lang ng pandinig. What did you say? Tumayo si Solana at tumungo sa tabi niya. Pinaharap siya nito para magpantay ang kanilang mukha na dalawa. Maya-maya pa ay nagulat na lamang si Nido nang bigla siyang halikan ng mabilis sa mga labi ni Solana. Napaawang ang mga labi niya sa kabiglaan. Nasagot ko na ba ang katanungan mo, Mr. Montanile? Wait, does that mean you love me too? Ngumisi si Solana at tumango. Kinulong ng babae ang mukha niya gamit ang dalawang palad nito. Opo, mahal kita, Nido Montanile. Klaro na ba sa'yo ang lahat? Napahiyaw ng malakas si Nido sa sobrang saya. Binuhat niya si Solana at pinaikot-ikot. She said she loves me too! Anunsyo niya sa mga taong naroroon sa restaurant na kumakain. Naghiyawan naman ang mga ito at nagpalakpakan. Ang ilan ay nag-congrats pa sa kanilang dalawa at ang iba ay nagsigawan ng salitang kiss. At sa ilang sandali, isang madamdaming halik ang iginawad ni Nido kay Solana. Isang halik na puno ng pagmamahal at saya. Isang halik na siyang habang buhay nilang babaunin na dalawa. Kapwa silang nakangiti ni Solana matapos ang mainit na halik na iyon. Thank you, my bunny. Let's make it real. Mahinang usal ni Nido. Tumango naman si Solana at niyapos nito ang dalawang braso sa kanyang leeg. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano kasaya si Nido ng mga oras na iyon. Oo naman, pero kain na tayo at nagugutom na ako. Napatawa na lamang ng malutong si Nido sa sinabing iyon ni Solana. Dapat ay may endearment ka rin sa akin, my bunny. Pag-iisipan ko pa kung ano ang maganda at bagay sa'yo. Kinindatan pa siya ni Solana na mas lalong nagpatunaw sa kanyang puso. Ang swerte niya talaga at wala nang mahihiling pa si Nido. Isa lang ang pinapangarap niya, ang maikasal sila ng babae. Tanggap naman ng buo si Solana ng mga magulang ni Nido at ng mga kapatid nito. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sila ang nagkatuluyan na dalawa. Na-promote na rin siya sa kanyang trabaho at nakatanggap ng scholarship ang kanyang mga kapatid. Sobrang mahal siya ng mga Montanile at lalong-lalo na ni Nido. Halos 2 taon na silang magkasintahan ni Nido at wala silang problema na dalawa. Masaya silang nag-iibigan. At kung aalokin man siya ng kasal ni Nido, ay hindi siya magdadalawang isip pa, kundi pakasalan ito. Ngunit mukhang wala yatang balak si Nido na mag-propose sa kanya, kaya naisipan niya na siya na lamang ang aalok ng kasal dito, kahit nahusgahan nun ang pagiging babae niya. Wala namang masama kung ako ang mag-aalok ng kasal kay Nido. Bakit? Lalaki lang ba ang may karapatan na gawin yun? Wala na bang karapatan ng mga babae? Kausap niya sa sarili. Napahinto siya sa harapan ng isang mamahaling jewelry shop sa mall ng hapon na iyon. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na pumasok doon. Pumili siya roon ng singsing na gagamitin niya sa proposal. Nakahanda na rin ang venue para doon. Sana ay hindi ako mahalata ni Nido mamaya. Matalas pa naman ang pang-amoy ng gatas na yun. Nang mabili na ni Solana ang mamahaling singsing, ay nakangiti na siyang umuwi. Si Nido po, tita? Tanong niya sa ina ni Nido nang masagot nito ang kanyang tawag. Kinuntsaba niya ang buong pamilya ni Nido para lamang sa proposal. Pauwi na siya, anak. Tuloy ba ang plano? Opo, tita. Papuntahin mo po siya sa lugar na pinag-usapan natin. Sumama na rin po kayo roon. Kunyari, may event kayong pupuntahan. Sige anak, ako nang bahala dyan. Maghintay ka lang doon, ha? Sige po, tita. Maraming salamat po. Kinakabahan man sa magiging resulta, mamaya sa proposal niya kay Nido, pinapangan na lamang ni Solana ang sarili. Wala namang mawawala kung hindi niya susubukan at hindi naman siguro siya tatawanan ni Nido mamaya sa gagawin niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nandoon na ang pamilya ni Nido sa venue ng proposal. Naroon na rin si Nido at inaayos ang buong setup. Gugulatin niya mamaya si Solana dahil siya ang aalok ng kasal dito. Matagal na niyang plano na alokin ng kasal ang babae.
Ngunit nagdadalawang isip siya kung handa na ba si Solana o hindi. Kaya nang malaman niya mula sa kanyang mommy na may balak si Solana na alokin siya ng kasal, ginawan niya agad ng paraan. Iniba niya ang setup para kay Solana at ang hiling niya ay magustuhan ito ng babae. Pagdating sa venue ni Solana, inayos niya muna ang sarili bago pumasok. Subalit, nagtaka siya ng madilim ang buong venue. Nawalan ba ng kuryente? Bakit ang dilim naman yata? Kinapa niya ang kanyang bag na dala at kinuha mula roon ang kanyang cellphone. Bubuksan na sana niya ang flashlight nang biglang may naghablot noon. Sisigaw na sana siya nang biglang may spotlight na tumutok sa kanya. Maya-maya noon, may mga litrato nila ni Nido ang bigla na lamang lumabas sa isang napakalaking screen. Napasinghap si Solana habang pinapanood ang pag-flash ng mga larawan nilang dalawa ni Nido. Pagkatapos noon, pumailan lang ang musika sa paligid. Teka, hindi ito ang plano kong proposal kay Nido ah. Tsaka wala pa si Nido. Baka nagkamali lang Ay, my bunny. Surprise! It's me, your handsome boyfriend, but soon to be, your husband. Pasensya na kung ginamit ko ang pagkakataong ito para alokin ka ng kasal. Ayoko naman na ikaw ang aalok sa akin ng kasal, no? Dapat ako. I want to ask you as my wife forever. Ani ni Nido na noon ay nakikita na niya sa kanyang unahan. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Hindi napigilan ni Solana ang maluhan ng bahagya dahil nasorpresa siya. Unti-unting lumakad palapit sa kanya si Nido, kaya humakbang na rin siya palapit sa lalaki. I am grateful to have you in my life. At gusto kong makasama ka habang buhay. Maging ina ng mga anak natin at maging lola ng magiging apo natin. Kaya, Miss Solana Mariano, my beautiful bunny, my girlfriend, my secretary, will you marry me? Lumuhod sa harapan niya si Nido nang tuluyan na itong kaharap siya. Hindi napigilan ni Solana ang labis na saya kaya't niyakap niya ng mahigpit si Nido bago niya ito sinagot ng isang tanong. My handsome boyfriend, my boss, I'll marry you if you marry me too. So, will you marry me, Mr. Nido Montanile? Oh God, you're really unbelievable, my bunny. But you have to answer my question first. Of course. Yes, I'll marry you. Ako, papakasalan mo ba? Sinuot muna sa kanya ni Nido ang singsing sa kanyang daliri bago siya nito sinagot. Of course, I'll marry you too, my bunny. Pagkatapos nun, sinuot na ni Solana ang singsing sa daliri ni Nido. Nagyakapan sila ng mahigpit at napuno ng sigaw at palakpakan mula sa mga pamilya nila ang buong hall. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa bago sila niyakap ng kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal sina Nido at Solana. Isang engrandeng kasal na ginanap ang wedding reception sa MLA Function Hall. Maraming mga bisita pero wala roon ang mga mata at puso nila Solana at Nido, kundi puro lamang sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, nakatitig lamang si Infakid Montanile, ang panganay sa tatlong magkakapatid na gata sa isang babae sa kalayuan. Pinagmamasdan niya ang mga galaw ng nag-iisang babaeng yon. Ang mga halakhak, ang bawat pagngiti at pagkumpas ng mga kamay. Handa siya na itakas ito kung sakali man na may sumira sa kasiyahan ng babaeng iyon dahil gusto niya, siya lamang ang lalaking makakalapit dito. No one can touch his woman dahil kung may isa man na magtangka na hawakan ang babae niya, hinding-hindi niya iyon palalampasin. Magkagulo man sa wedding reception ng kapatid niya. Wakas. Hello po! Maraming salamat po sa pakikinig sa mga kwento ng Dear Selin. At heto naman, shout out sa ating mga avid listeners kagaya ni na Daisy Ferrer from Tanza, Cavite, Evelyn Puerto from North Cotabato, Richelle Sonyo from Makati City, Lovely Prado from Santa Rosa, Laguna, Joey C. from Bukidnon, Geraldine Lapurga ng Tarlac from Saudi Arabia, Aquarius Girl from Capiz, Bongbong Ganasi, Annalisa Salem from Taguig City, at MJ Morbo. Muli maraming salamat po sa inyong mga suporta at tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikinig sa mga kwento ng Dear Selin.